May tanong sa akin, magandang hapon po, Boss Rai. May tanong lang. Nawala ang CP ng kapatid ko at hindi niya ma-open yung apps niya sa ibang phone. Good payer po siya sa kanyang loan pero yung nawala ang CP niya, overdue na siya ng 4 na araw. Tapos tumatawag na yung OLA sa reference niya. Willing naman po siya magbayad. Ang problema po, hindi niya ma-open ang apps na yon kasi kailangan ng OTP sa number na ginamit niya. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin ano po ba yung po pwede natin gawin pag nawala po yung ating telepono na may apps. At ano ba yung pwede natin gawin kung ayaw mabuksan yung apps sa ibang phone. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Pero bago ho natin sagutin, mayroon lamang ho akong isa-shout out. Napakalaking tulong pong ginawa sa akin dahil nagtanong po ako sa kanya kanina sa munisipyo po, no, si Ma'am Tet Mariano. Shout out po sa inyo, no, at napaka-warm nung pag-ano niya sa akin, pagtanggap, no, makakapangako, no, at maraming salamat po at natagpuan ko po yung aking hinahanap sa munisipyo, no. Balikan po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, sabi niyo nga, magandang hapon, Boss Rai. May tanong lang, nawala yung CP ng kapatid ko, hindi niya na ma-open yung apps, no, sa ibang phone, at good payer siya, no, sa kanyang loan. Pero, nung nawala yung CP, nag-overdue siya ng 4 na araw. Tapos, tumatawag na yung mga OLA sa reference niya. Willing naman siya magbayad. Ang problema, hindi mabuksan yung apps, no? Kasi kailangan ng OTP sa number na ginamit niya. Okay, first and foremost po, dun sa nawala mo ng telepono. Very important po, i-dokumento natin yan. Kasi kung kagaya niyan na na may mga apps diyan, no? Kasi sa ngayon yung telepono natin napakalaking bagay na, no? Na marami ng mga apps na importante diyan. Kagaya niyan, loan apps, no? Mga apps ng mga banks nandiyan din po, di ba? Minsan nga pinaglalagyan pa ng mga password, no? Email natin nandiyan. So, napaka-importante po ng telepono, no? Para sa ating pang-araw-araw na gawain, no? Kaya pagka po yan nawala, i-dokumento po natin. Okay? Ipablatter natin. Mas maganda yon, ipablatter natin na nawala po yung telepono ko. Okay? Ito po yung yung model, yung ganun po, tapos yung cellphone, yung SIM card number, ibigay nyo rin po, no, tapos pati yung cellphone number. Kasi importante na malaman po ng ng ating mga kapulisan para mailag po 'yon. Now, pag nailag nyo na, manghingi kayo ng blatter, tapos pagawan nyo po ng affidavit of loss. Okay, so pag nagawa nyo na po ng napagawa nyo affidavit of loss, pumunta po kayo, no, doon sa network nung SIM card ninyo. Okay, punta kayo doon para po mapapalitan nyo po yung inyong SIM card. Okay, regardless yan kung yan po ay prepaid or postpaid, papalitan po nila yan. Kaya lang, syempre, there's a fee na kailangan nyo pong bayaran. Okay, kasi po ganito, bakit ko sinabi sa inyo yan? Kasi hindi nyo talaga mabubuksan yung apps na yon sa ibang phone. Bakit? Kasi talagang maghahanap po yan or manghihingi ng OTP at isesend niya yan dun sa number po na ginamit niya nung nagparehistro yan. Naalala nyo po, nung nag-register kayo dun sa app, magkikreate kayo ng username, tapos syempre maglalagay kayo ng password, di ba? Syempre, ang hinihingi pa nun yung ating contact number, yung cellphone number po natin, tsaka po yung email address. Kaya dapat yung dalawa na yun, available po yun. Talagang, yun, hindi mabubuksan kasi safety feature yun ng apps. Okay, so very important na talagang nasa sa inyo yung SIM card.
No, kasi doon niya po papadala yun eh, sa number na yun eh. So, pagka nakuha niyo na po yung yung SIM card, no, base doon sa sinabi ko sa inyo kanina, so isaksak niyo po yung SIM card na yon, no, sa any available phone, and then i-download niyo yung apps, i-open niyo po, no, para kumbaga mag-login ulit kayo. Okay, ganun lang naman din po. Paano yan? Parehas lang ho yan kagaya doon sa mga sa YouTube. O di po ba? Sa TikTok, tsaka sa Facebook, 'di ba? Pag magla-login kayo niyan, 'di ba? Hinahanapan kayo ng OTP. Ganun din po, parehas na parehas po 'yan. Even your emails, 'di ba? Pag nagbukas po tayo ng email natin sa ibang phone, hahanapan din ho kayo ng OTP. Parehas na parehas po 'yan. It's just the same. Kaya lang, yun nga po, syempre, hindi naman ho lahat ng tao alam ang gagawin, kaya po ibinigay ko po sa inyo yung tamang gagawin. Okay, so kung nagawa nyo na po yung sinabi ko sa inyo kanina, now you can log in, and then pinakamagandang gawin nyo po is makipag-ugnayan po kayo sa kanila. No, na wala po yung aking telepono, hindi po ako makapag-login, no? So ito po, bibigyan ko kayo ng kopya ng blatter at saka po nung affidavit of loss, no? Para lang po katunayan na talagang nawala po yung inyong telepono. Now, syempre, depende sa OLA yan. Eh, kung kagaya niyan nga po, di ba, tinatawagan na yung inyong mga references or sabihin na natin, pati yung mga ninakaw nila ng mga nasa contact list po ninyo, well, definitely yan, bugo katabusadong online lending apps yan. So, habaan ho natin ang ating pasensya. No, kasi talagang ganyan ang gagawin niya. Bubusiting kayo niyan, iinisin kayo niyan. Kung yan pong inyong OLA na yan is illegal, hindi ho rehistrado, bayaran nyo lamang po kung ano po yung dinisburse sa inyo. Now, kung yan po is registered, incorporated, may certificate of authority at kasama po sa recorded online lending platform, well, makipag-usap po kayo sa kanila ng maayos. No? Sabihin nyo, kagaya sinabi sa inyo kanina, sabihin nyo yung nangyari. Kung kayo po ay wawalang yain, aabusuhin, sa tabi nyo. Diba? Pero kung meron kayo available na pera na pambayad sa kanila, bayaran nyo na lamang po. Kaya lang, ito sasabihin ko sa inyo, hindi ko ma-assure sa inyo na sila po ay kumbaga papayag, no, na i-waive yung kanilang penalty. Pwede tayong makiusap, no? Makiusap tayo na ma-waive yung penalty, but hindi ko masisiguro sa inyo na sila po ay papayag. No, kasi it varies depende yan sa sa policies and procedure. Pero kung yan po kasi is registered na OLA, na wala ho talagang alam sa pagpapautang, wala ho tayong magagawa doon. Kailangan ho talaga nating bayaran. Now, bayaran po natin siya, naaayon po doon sa ceiling on interest rate kung yung nahiram nyo po is 10,000 pababa. Basta sakop ho kayo ng ceiling on interest rate, yun po ang sundin po ninyo. Huwag ho kayong matakot na hindi nyo sundin. Kasi bakit? Bakit ko sinabing huwag kayong matakot? Kasi, ano ho yan ang naglabas ho niyan is yung nagre-regulate po, no, sa mga nagpapautang. So, dapat po nilang sundin yun Hindi po pwede nilang suwayin yun. So, kung yung nahiram nyo po, ulitin ko kung yung nahiram po ninyo is pasok doon sa 10,000 pababa, as of recording po, 15% per month lamang po ang kabuang interest na po pwedeng ikarga sa inyo. At additional na 5% per month. Okay po? So, kung yun sa inyo po, 4 na araw, so ibig sabihin, pasok siya doon sa isang buwan sa 5%. Okay po? Yun po ang pagbasihan po ninyo. Wala ko silang yes, kukulitin kayo ng kukulitin yan. Wawalang yan kayo, nawawalang yan. Kaya lang wala naman silang magagawa ron Hindi naman humakapagsampa ng kaso yun. Bakit? Kasi sinunod niyo yung memorandum Di po ba? Ngayon, ang mabigat po dyan is kung yung nahiram po ninyo is hindi pasok or hindi sakop doon 10,000 pababa. So, meaning, hindi siya kasama doon sa ceiling on interest rate. Well, kailangan nyo pong sundin kung ano man po yung napag-agrihan nyo doon sa kontrata. Okay? Yun po yung yun lamang po sa ngayon yung medyo may kabigatan kasi nga wala ho tayong ceiling on interest rate doon sa mahigit 10,000. Okay po, so at least sana po ma-provide ko yung yung mga dapat nyong gawin
pagka po nawala yung ating telepono. Ano po, I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!